Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1457-62. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ito, nabaligtad ang sitwasyon. Ang tatlong paksayo na dumating na may mayayabang na aura ay nakaluhod na ngayon sa lupa at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Hindi mapapatawad. Ang True God Skyfire ay galit na iniskan ang karamihan at naglabas ng isang salita. Sa lugar ng Skyfeather Island, nag-iisa na ang Blazing Fire Golden Ship Race. Sa mga huling taon na ito, sinubukan ng lahat ng iba pang paksayon na kainin ang naglalagablab na apoy na Golden Ship Race, unti-unti. Kung papayagang magpatuloy, ang lahi ng naglalagablab na apoy na gininto ang tupa balang araw ay haharap sa pagkalipol. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, lakas ang lahat. Nakaluhod lamang sila at nagsusumamo ng awa dahil ang lakas ni Francis ang nagtulak sa kanila na gawin iyon. Sa sandaling umalis o nahuli si Francis, sigurado ang True God Skyfire na ang mga taong ito ay patuloy na gagawa ng gulo para sa Blazing Fire Golden Ship Race. Para sa kaligtasan ng kanyang paksayon, ang True God Skyfire ay hindi magpapakita ng awa. Bukod dito, alam ng mga taong ito na nakabalik na si Francis. Kailangang patayin silang lahat. Patayin. Lahat ng miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay umabant na nagngangalit na may layuning pumatay. Hindi. Tumakbo. Sa harap ng ganitong sitwasyon, nagkalat sa gulat ang natitirang miyembro ng tatlong paksayon. Swoosh! Swoosh! Ang True God Skyfire at ang unang Elder ay sumugod sa unahan nila at pinutol ang kanilang mga landas ng pagtakas. Patayin! Ang galit na mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nagsimulang makipaglaban ng husto. Napakatagal na nilang tiniis ang kahihiyan mula sa iba pang mga paksayon, at ang lahat ng kanilang galit ay sumabog sa sandaling ito. Mula nang makontrol ng Blazing Fire Golden Ship Race ang Exchange Spiritual Hall at ang mababang kalidad na God Crystal Mine, ang kabuoang lakas nito ay tumaas ng husto. Nireranggo na ito sa nangungunang 5 pangkat sa Skyfeather Island. Ilang saglit lang ay naputol na ang puwersa ng kaaway. Tumakbo. Ang mga natitira ay kamatayan lamang ang inaasahan, kaya tumakas sila para sa kanilang buhay. Kahit nakatakas ang ilan, nagawa pa rin silang habulin ng Blazing Fire Golden Ship Race at wakasan ang kanilang buhay. Kuya Francis, sa wakas nakabalik ka na. Lumapit si Lane Yuan ng Green Jade Ship Race kay Francis, ang pagsamba sa kanyang mga mata. Itinuring na niya si Francis ng may hindi kapani-paniwalang paggalang, at si Francis ay bumalik na ngayon na may halos hindi maisip na antas ng kapangyarihan. Francis, kailangan mong umalis dito. Ang True God Skyfire ay agad na humakbang na may pag-aalala sa kanyang mukha. Bagamat nagtagumpay ang Blazing Fire Golden Ship Race na patayin ang lahat ng miyembro mula sa iba pang paksayon na naruroon, walang alinlangan na may nakapagsabi. Sa totoo lang, ang True God Skyfire ay medyo nalilito kung bakit hindi lang sila agad pinatay ni Francis. Kung ganoon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na magpadala ng balita tungkol sa pagbabalik ni Francis. Ang True God Skyfire ay nagtitiwala na si Francis ay sapat na malakas upang patayin ang lahat ng mga taong iyon sa loob ng 1 o 2 segundo. Walang nagmamadali. Maghihintay ako sandali dito. Pagkatapos sabihin ito, pumasok si Francis sa lahi ng tupa na naglalagablab na apoy. Ano? Natulala si True God Skyfire. Si Francis ay pinaghahanap ng maraming paksayon ng gulong zone, ngunit hindi siya nagmamadaling umalis. Bilang karagdagan, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay napag-usisa ng husto ng Golden Jade Race bago ito. Pagkatapos lamang matukoy ng Golden Jade Race na wala silang napakalaking relasyon ni Francis na sa wakas ay pinabayaan nito ang Blazing Fire Golden Ship Race. Ngunit kung nanatili si Francis dito, ang lahi ng naglalagablab na apoy na Golden Ship ay maaakit sa labanan. Relax. Magiging maayos din ang lahat. Mukhang alam ni Francis kung ano ang inaalala ng True God Skyfire at idinagdag. Siyempre, maliban sa mga taong kilala tulad ng True God Skyfire at ng mga Elder, ang iba sa Blazing Fire Golden Ship Race ay napakasaya nang marinig na nananatili si Francis. Ang layunin ni Francis sa pananatili dito ay napakasimple.
Sa maikling panahon na ito, tutulong siya sa paghubog ng ilang true gods para sa lahi ng naglalagablab na apoy na golden ship. Sa ganitong paraan, magiging hindi matitinag ang katayuan ng Blazing Fire Golden Ship Race sa Skyfeather Island. Ano? Tulungan kaming makapasok sa antas ng tunay na Diyos. Natigilan ang pangalawang elder at ang iba pa. Lalo na nagulat ang pangalawang elder. Noong unang dumating si Francis sa Blazing Fire Golden Ship Race, silang dalawa ay malaki ang alitan sa isa't isa. Ngayong sinabi ni Francis na tutulungan niya siyang maging isang tunay na Diyos, talagang medyo hindi siya makapaniwala. Ngunit wala silang ideya na, para sa isang half-step God Lord tulad ni Francis, ang pagtulong sa isang demigod na makalusot ay talagang napakadali. Pagkaraan ng 3 araw, ang 4 na matatanda, sa tulong ni Francis, ay naging mga tunay na Diyos. Ngunit ito ay hindi pa rin sapat. Ang Skyfeather Island Lord ay isang rank 4 True God at mayroong maraming rank 3 True God sa kanyang paksayon. Tanging ang ganitong uri ng kapangyarihan ang magpapahintulot sa isa na komportableng mamuno sa buong Skyfeather Island. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Francis ang 5 matatanda sa pagpapabuti ng kanilang potensyal upang magkaroon sila ng mas maayos na landas ng paglilinang. Naabot na ng Patriarch ang mga limitasyon ng kanyang habang buhay at wala nang masyadong potensyal na natitira, kaya binigyan siya ni Francis ng mga mapagkukunan upang madagdagan ang kanyang habang buhay. Sa ika-10 araw, naramdaman ni Francis na ang lahat ay sapat na. Matapos mag-iwan ng ilang mapagkukunan, naghanda siyang umalis. Ngunit sa sandaling ito, Brer Room. Maraming malalakas na enerhiya ang biglang lumitaw sa palibot ng Blazing Fire Golden Ship Race. Hindi maganda. Ang lahi ng ngipin ng Peteng, ang lahing lobo na may asul na eyes, ang lahi ng umaagos na ahas. Ipinadala ng unang elder ang kanyang divine sense at ngumisi. Sa sandaling ito, halos lahat ng karera sa Skyfeather Island ay dumating na, at mayroong higit sa 20 True Gods. Ang puwersang ito ay sapat na upang agad na sirain ang lahi ng naglalagablab na apoy na Golden Ship. Ngunit alam din nila na ang mga paksayo na ito ay dumating lamang dahil kay Francis. Blazing Fire Golden Ship Race, naglakas loob kang kanlungan si Francis. Para sa akin, plano nilang sundan si Francis at ipagkanulo ang lupaing ito. Galit na mga tinig ng pagsaway ay nagmula sa buong paligid. Wala ni isa sa kanila ang gustong makitang tumaas ang lahing Golden Ship na naglalagablab na apoy. Marahil ay magagamit nila ang pagkakataong ito para alisin ang banta na ito. Francis. Ang True God Skyfire at ang mga elder ay tumingin lahat kay Francis. Ano ang gagawin niya sa ganitong sitwasyon? Ngunit si Francis ay hindi natinag at hindi nababagabag, tila kumikilos na parang wala siyang nakita. Ang mas ikinagulat ng Blazing Fire Golden Ship Race ay, kahit na napapalibutan sila ng maraming paksayon, ang mga paksayon na ito ay hindi gumagawa ng anumang walang ingat na aksyon. Tila pinapanatili nila ang isang itinakdang distansya mula sa Blazing Fire Golden Ship Race na parang nag-iingat sila sa isang bagay. Sa sandaling ito, Bees. Boom! Isang ginto at jade na liwanag ang lumitaw sa abot tanaw, kasama ang isang malayong boom. Hindi maganda. Itong bloodline phenomenon. Ito ay dapat ang Golden Jade Race. Ang True God Skyfire ay agad na namutla. Ang Golden Jade Race ay isang 4.5 bituin na paksayon at ang pinuno ng Blue Ocean Bay. Kinokontrol nito ang 10 ilang rehiyon na katulad ng Skyfeather Island. Tinatanggap namin ang Golden Jade Race. Agad na lumuhad ang mga miyembro ng nakapalibot na paksayon at sinalubong ang Golden Jade Race. Whoosh! Bumaba ang mga eksperto sa Golden Jade Race. 15 sila, ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa nakakasilaw na ginto at jade na liwanag. Ang napakalawak na enerhiya na kanilang pinalabas ay ang lahat ng 4 na bituin na paksayon ng Skyfeather Island ay hindi man lang ng ahas na gumawa ng malakas na ingay. Ang mga miyembro sa ibaba ng antas ng tunay na Diyos ay nahirapang huminga. Lahat sila ay eksperto sa True God. Ang pinakamababa ay isang ranggo ng ika-4. Nanginginig ang True God Skyfire habang siya ay pawisan ng malamig. 15 eksperto, ang pinakamababa ay isang ranggo ng 4 na tunay na Diyos. At ang marangal na matanda na kasama nila ay isang tao na ni isa sa kanila ay wala man lang ng ahas na tingnan ng diretsyo.
Ang taong ito ay si Francis. Sa 35 star na paksayon ng Gulong Zone, 2 sa kanila ang naglagay ng astronomical bounty sa kanya. Napakaraming True God sa grupong Golden Jade Race ang naging labis na nasasabik. Kapag nakuha na nila si Francis at natanggap ang bounty, ang buong Golden Jade Race ay makakaakyat sa isang bagong antas. Medyo marami rin silang alam tungkol kay Francis. Narinig na nila kung paano, sa 5-star mountain ng Stellar Tower, ang ordinaryong rank for True Gods ay hindi kalaban ni Francis kahit na siya ay isang demigod lang. Dahil sa lahat ng mga taon na lumipas, si Francis ay walang alinlangan na naging isang tunay na Diyos, kaya ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Kaya, pinakilos ng Golden Jade Race ang lahat ng upper echelons nito, kabilang ang patriarch nito, ang Ancient God Light Jade. Francis, nagmula ka sa Skyfeather Island ng Blue Ocean Bay, ngunit ang iyong pag-uugali ay nagdala lamang sa amin ng kahihiyan. Ngayon, ang Golden Jade Race ay personal na kukuha sa iyo. Matuwid na ipinahayag ni Ancient God Light Jade. Celestial Gold Array. Ang sinaunang Diyos na si Light Jade ay sumigaw. Sa isang iglap, nagsimulang kumilos ang 14 na tunay na Diyos sa paligid niya. Ginagamit pa ng Golden Jade Race ang Celestial Gold Array. Ang mga paksayo ng Skyfeather Island ay natigilan lahat. Gaano kalakas si Francis na ipapadala ng Golden Jade Race ang sinaunang Diyos nito at gagamitin ang Celestial Gold Array. Pagkalipas ng ilang sandali, nabuo ang isang komplikadong offensive array. 14 na gininto ang Jade Sword ang nakahover na ngayon sa itaas ng mga ulo ng 14 na True Gods, lahat sila ay naglalabas ng nakakapanghinayang kapangyarihan. Sa isang sulok ng array. Hey! Hindi talaga alam ng brat na to ang pinagkaiba ng buhay at kamatayan. Isang elder na nakasuot ng jade-colored silk robe ay nginisyan. Siya ay walang iba kundi ang True God na si Trevor, ang nanguna sa koponan ng Golden Jade Race sa Wild Ancient Secret Dimension. Bumalik sa lihim na dimensyon na iyon, si Francis, sa tulong ng isang rank 5 True God Phoenix-tailed bird, ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkawala. Patayin. Utos ng sinaunang Diyos na si Light Jade, at inatake lahat ng 14 na eksperto si Francis. Sa isang iglap, isang matinding pressure ang bumagsak kay Francis. Swish! Si Francis ay kumurap mula sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race. Isang trick na ganito. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Francis. Kaboom! Ang maikling komentong ito, gayunpaman, ay nagpakawala ng napakalaking shockwave na umuungal patungo sa grupo ng Golden Jade Race. Boom! Bang! Bumagsak! Agad na bumagsak ang Celestial Gold Array, lahat ng 14 na True Gods ay umaatres at nagsusuka ng dugo. 2 sa mga mahihinang miyembro ang nauwi pa sa pagkamatay sa gulat. Ito. Imposible. Ang tunay na Diyos na si Trevor ay namumutla nang sumigaw siya sa gulat. Noong una siyang nakipagsagupaan kay Francis, si Francis ay isang quasi-god lamang, ngunit ngayon, ang boses lamang ni Francis ay sapat na upang masaktan ng husto ang lahat ng nasa itaas na antas ng Golden Jade Race. Pumalakpak. Pumalakpak. Kinailangan ng Ancient God Light Jade na umatras ng ilang hakbang bago tuluyang huminto. Lumingon siya para titigan si Francis sa gulat. Ang isang komento ay sapat na upang basagin ang Celestial Gold Array at masaktan ang isang sinaunang Diyos. Gusto mo pa akong hulihin? Tinitigan ni Francis ang Ancient God Light Jade. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ancient God Light Jade na parang 100,000 bundok ang idiniin pababa sa kanyang ulo. Ang kanyang banal na kapangyarihan at dugo ay halos magyelo, at ang kanyang katawan ay naging hindi makagalaw. Hindi sentimo, broken bar. Pinisil ni Ancient God Light Jade ang salitang ito. Matagal na niyang napagtanto na kung makakasakit si Francis sa napakaraming paksayo ng Gulong Zone, walang alinlangang nagtataglay siya ng abnormal na kapangyarihan. Nakakatawang isipin na talagang naniwala siya na mabibihag ng Golden Jade Race si Francis. Ang taong ito ay sapat na malakas upang madaling lipulin ang buong Golden Jade Race. Ang mga nakapaligid na paksayo ng Skyfeather Island ay mas nabigla kaysa sa Golden Jade Race, ang kanilang mga isipan ay naghuhumiyaw at nagsisitsit. Sa kanilang mga mata, ang mga sinaunang Diyos ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at hindi maabot,
ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng nasa itaas na antas ng lahi ng Golden Jade, kasama ang eksperto nito sa sinaunang Diyos, ay hindi man lang nakayanan ni Francis. Hindi. Ang junior na ito ay bulag sa kadakilaan. Senior Hanford, mangyaring iligtas ang Golden Jade Race. Agad na nagpatira pa ang Golden Jade Race Patriarch, Ancient Godlight Jade. Sa sandaling ito, lumuhad din ang lahat ng iba pang paksayon. Si Francis ay talagang napakalakas. Kahit na ang sinaunang Diyos ng lahing Golden Jade ay walang magawa sa kanya. Kapag nagsimula na siya ng massacre, walang makakaligtas. Sa loob ng Blazing Fire Golden Ship Race, lahat ng mga miyembro nito ay nanunood ng lahat ng ito ng tulala. Sila ay orihinal na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Francis, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng mga paksayon ng Skyfeather Island at ang pinuno ng Blue Ocean Bay, ang Golden Jade Race, ay lumuhad at nagmamakaawa para sa awa. 1458. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga paksayon ng Skyfeather Island at ang pinuno ng Blue Ocean Bay, ang Golden Jade Race, ay nakaluhod at nagmamakaawa para sa awa. Naging bulag ako sa kadakilaan. Senior Hanford, mangyaring iligtas ang Golden Jade Race. Ang Ancient Godlight Jade, na mas matanda kay Francis ng maraming taon, ang talagang tumatawag kay Francis na kanyang senior. Gusto mong iligtas ko ang Golden Jade Race. Pagkatapos sabihin mo sa akin, maliban sa Golden Jade Race, sino pa ang nakakaalam na nakabalik na ako? Tanong ni Francis. May isang taong mula sa Yellow Dragon Pavilion na nasa karera ko noon at nagkataong nalaman ang bagay na iyon. Saglit na nag-alinlangan ang sinaunang Diyos na si Light Jade bago tuluyang nilakasan ang kanyang loob at inamin ito. Pagkatapos sabihin ito, ang Ancient God Light Jade ay nanginginig habang natatakot siyang tumingin kay Francis. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Noong una ay naisip niya na, kung alam lang ng Golden Jade Race ang bagay na ito, kailangan na lang niyang takpan ang kanilang mga bibig. Hindi niya inaasahan na ang 4.5 bituin na katabi ng Golden Jade Race, Yellow Dragon Pavilion, ay nalaman din ang bagay na ito. Sa madaling salita, parami ng parami ang nakakaalam, na lumilikha ng isang problema para sa kanya. Pagkatapos ay pupunta ako at magiging panauhin ng Golden Jade Race. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at naglakad patungo sa Ancient Godlight Jade. Sa hitsura nito, imposibleng itago ang balita ng kanyang pagbabalik. Dahil iyon ang kaso, lulutasin na lang niya ang problema ng direkta. Ang sinaunang Diyos na si Light Jade ay napipi. Ano ang ginawa ni Francis? Mabuti, mabuti. Hayaan akong manguna sa daan para sa senior. Agad na tumayo ang Ancient Godlight Jade at naglakad sa harap ni Francis. Ang natitirang mga true gods ng Golden Jade Race ay sumunod sa likuran, hindi man lang ng ahas na huminga ng masyadong malakas. Nang makaalis na si Francis kasama ang mga miyembro ng Golden Jade Race, ang mga miyembro ng kalapit na paksayon ay nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, si Francis ay hindi isang taong natutuwa sa pagpatay, kung hindi, lahat sila ay napatay. Patriarch, magiging okay ba si Francis? Hindi napigil ang magtanong ng pangalawang elder. Nagkaroon siya ng mga pag-aaway kay Francis noong nakaraan, ngunit isinantabi ni Francis ang mga sama ng loob na ito upang tulungan siya sa paglusob at pagpapabuti ng kanyang potensyal, kahit na ibalik ang kanyang buong buhay. Dahil dito ay medyo nahihiya siya at nag-aalala. Hindi rin ako sigurado. Umiling ang Patriarch. Alam niya ang kaunti tungkol sa mga krimen na ginawa ni Francis. Nabalitaan na ikinulong ni Francis ang mga kababalaghan ng maraming paksayon, kabilang ang isang 5-star na paksayon. Ang mga paksayon na may 4 na bituin ay pinangangasiwaan ng mga paksayon na 4.5 bituin, at sa mata ng pinakamataas na paksayon ng 4 na bituin, ang mga paksayon ng 4.5 bituin ay hindi makatiis kahit isang suntok. Tulad ng para sa 5-star na paksayon, ito ay mga hegemon ng kanilang mga zone, pangalawa lamang sa God Realm Sacred Lands. Wala pang 10 araw, dumating si Francis at ang grupo ni Ancient Godlight Jade sa Golden Jade Race. Hindi ba ang taong iyon ay si Francis na hinahanap ng napakaraming paksayon ng gulong zone? Siya talaga. Hindi ko akalain na maglalakas loob siyang bumalik. Maraming mga disipulo ng Golden Jade Race ang namangha. Francis, sa huli,
nahulog ka pa rin sa kamay ng Golden Jade Race. Isang gwapo at matikas na kabataan sa karamihan ang lumitaw na tuwang-tuwa. Siya ay walang iba kundi si Quasi-Godlock, na nakaranas ng malaking pagkatalo kay Francis sa Wild Ancient Secret Dimension. Nang maglaon, hiniling niya sa tunay na Diyos na si Trevor na harapin si Francis, ngunit nagduso pa rin sila ng malaking pagkatalo. Bilang isang quasi-god prodigy ng Golden Jade Race, hindi pa siya napahiya ng ganito. Kaya, nagtanim siya ng matinding pagkasuklam kay Francis. Nang marating na ng grupo ni Ancient God Light Jade ang panloob na palasyo ng Golden Jade Race, binigyan ng Ancient God Light Jade si Francis ng personal na palasyong matutuluyan. Pagkatapos noon, umalis ang mga upper echelon na miyembro ng Golden Jade Race. Patriarch, ano ang gagawin natin? Agad na humakbang pasulong ang tunay na Diyos na si Trevor, may galit na tingin sa kanyang mukha. Ipaalam ka agad sa Origin Returning Sect. Ngumuso si Ancient God Light Jade. Pinahiya ni Francis ang Golden Jade Race nang labis na ang kanyang kamatayan lamang ay sapat na upang mailabas ang kanyang sama ng loob. Ang Origin Returning Sect ay ang pinakamalakas na Peak 4-star faction sa rehiyon. Ang Quasi-God Gwei na lumahok sa gulong martial gathering ay nagmula sa sektang ito. Ang Quasi-God na si Gwei ang pinakamalakas na Quasi-God na kababalaghan ng Origin Returning Sect, ngunit nauwi siya sa pagkakakulong ni Francis. Noon, ang Origin Returning Sect ay mas nabaliw kaysa sa Violet Night Hall, na pinakilos ang halos lahat ng miyembro nito upang hanapin si Francis. Hey! Mayabang at ignorante ang brat na ito. Hintayin na lang niya ang kamatayan. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng tunay na Diyos na si Trevor. Bagamat hindi nila makuha si Francis, sa pagsasabi ng balitang ito sa Origin Returning Sect, maaari silang makakuha ng malaking benepisyo. Pagkatapos manirahan sa Golden Jade Race, hindi mapakali si Francis na mag-alala tungkol sa anumang bagay at itago ang sarili sa space-time robe. Pinlano niyang subukan at makapasok sa antas ng Panginoon ng Diyos sa lalong madaling panahon, kaya ginagawa niya ang kanyang makakaya upang itaas ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay. Ngayong naiintindihan ko na ang isang space law, maaari ko nang linangin ang huling antas ng Chaos 7 Void Origin Technique. Ang mga nilalaman ng huling antas ng sining na ito ay lumitaw sa isip ni Francis. Ang ika-6 na antas na ito ay orihinal na para sa mga Panginoon ng Diyos. Siya ngayon ay nag-iisip tungkol dito upang patatagin ang kanyang banal na kapangyarihan at dagdagan ang kanyang mga pagkakataon na maging isang Diyos na Panginoon. Ngunit sa huli, ang mga nilalaman ng ika-6 na antas ay para sa mga Panginoon ng Diyos. Kakasimula pa lang ni Francis sa paglilinang at naramdaman na niya itong mahirap. Isang araw, umalis si Francis sa kanyang tirahan. Sa isang sweep ng kanyang divine sense, naiintindihan niya ang lahat ng nangyayari sa Golden Jade Race. Manem. Ang taong nakikipag-usap kay Ancient God Light Jade ay mula sa Yellow Dragon Pavilion. Nanlamig ang tingin ni Francis. Naramdaman din niya na medyo pamilyar ang taong ito mula sa Yellow Dragon Pavilion. Tila walang iba kundi ang tunay na Diyos na si Zion na humabol sa kanya at kay Hannah. Si Francis ay isang quasi-god lamang noong panahong iyon, kaya maaari lamang siyang tumakas mula sa rank 5 true god na si Zion. Ang mga tao ng Yellow Dragon Pavilion ay dumating muli sa Golden Jade Race. Si Francis ay nalilito. Itinago niya ang kanyang katawan at pumunta sa Secret Hall kung saan nagaganap ang usapan. Ancient God Light Jade, kung ang Golden Jade Race ay handang tumulong sa Yellow Dragon Pavilion, maaari kong daggan ang mga benepisyong inaalok noong nakaraan ng isa pang 10%. Ang tunay na Diyos na si Zion ay nagsalita sa sobrang seryosong tono. Ha, kalimutan mo na. Ang Golden Jade Race ay walang pagnanais na lumahok sa bagay na ito. Pinag-isipan ito ng sinaunang Diyos na si Light Jade ngunit nagpa siya pa ring tumanggi. Kasama si Francis dito, ang Golden Jade Race ay hindi makapagpadala ng napakaraming puwersa nito. Kapag ang mga tao mula sa Origin Returning Sect ay dumating at nahuli si Francis, ang Golden Jade Race ay tatanggap ng higit pa kaysa sa kung ano ang mayaalok ng Yellow Dragon Pavilion. Ancient God Light Jade,
hindi na kailangang maging sobrang ganap. 20%, karagdagang 20%. Ito ang limitasyon ng Yellow Dragon Pavilion. Nakakunot ang noo ng tunay na Diyos na si Zion habang nagsasalita. Ito ay isang espesyal na oras, o kung hindi ay sumang-ayon ako sa iyong kahilingan na magpahiram sa iyo ng mga sundalo sa iyong pangalawang pagbisita. Ang sinaunang Diyos na si Light Jade ay mataktikang tumanggi. Nagpapahiram ng mga sundalo. Natigilan si Francis. Kung nanghihiram sila ng mga sundalo, malamang nasa gitna ng digmaan ang Yellow Dragon Pavilion. Ngunit ang Yellow Dragon Pavilion ay kinuha kamakailan ng Spirit Grass Gate, kaya dapat ay mas malakas pa ito. Ang mga ordinaryong paksayon ay hindi pa dalos-dalos na pukawin ng isang paksayon na tulad nito. Kung gayon ano ang maaaring magbanta o makatalo sa Yellow Dragon Pavilion para humingi ito ng tulong sa ibang paksayon. Maaaring bumalik si Hana upang maghiganti. Naisip ni Francis ang posibilidad na ito. Si Hana ay isang inapo ng Eye of Life at isang disipulo ng Life Sacred Land. Malamang hindi simple ang status niya. Malaki ang posibilidad na bumalik siya sa gulong zone kasama ang ilang tao para buhayin ang Spirit Grass Gate. Sino nandyan? Ang nag-aalalang True God na si Zion ay biglang napansin ng ibang tao sa malapit at agad na tumalon mula sa kanyang upuan. Francis. Ang sinaunang Diyos na si Light Jade ay namangha din. Paanong hindi maipaliwanag na lumitaw si Francis dito? Ikaw ba? Ang tunay na Diyos na si Zion ay biglang may naalala, at ang kanyang ekspresyon ay naging parehong gulat at galit. Kung hindi dahil kay Francis, matagal na niyang pinatay si Hana. Ngunit ang tunay na Diyos na si Zion ay hindi kumilos ng walang ingat. Pagkatapos ng lahat, nakarating si Francis dito nang hindi niya napapansin. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Francis ay higit pa sa kaya niyang harapin. Sinamantala ng tunay na Diyos na si Zion ang unang sandaling ito para magpadala ng mensahe. Bakit gustong manghiram ng mga sundalo ang Yellow Dragon Pavilion? Agad na tanong ni Francis. Ang lakas ng Yellow Dragon Pavilion ay bumubukol, at naghahanda kaming salakayin ng isa pang pangkat na 4.5 bituin. Ang tunay na Diyos na si Zion ay nag-alinlangan sandali bago sumagot, na parang ginagawa lang niya iyon dahil natatakot siya kay Francis. Ngunit napagtanto ni Francis na ang sinaunang Diyos na si Light Jade ay mukhang napangiwi sa mga salita ng tunay na Diyos na si Zion. Halata namang hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil ayaw mong sabihin ang totoo, ako na lang ang hahanap ng sagot. Nanlamig ang ekspresyon ni Francis. Halos hindi pa siya tapos magsalita ng isang malakas na soul intent ang sumulpot. Anong ginagawa mo? Namutla ang tunay na Diyos na si Zion habang naghahanda siyang lumaban. Ngunit ilang sandali pa, natuklasan niyang hindi siya makagalaw, at ang kanyang kaluluwa ay tila pinigilan ng walang hanggan na kidlat, naputol ang koneksyon nito sa kanyang banal na katawan kaya wala siyang magawa. Ang napakalaking soul intent ay bumangon sa kanyang kaluluwa at nalaman ang lahat. Tulad ng inaasahan. Nanlamig ang tingin ni Francis. Nanghihiram ng mga sundalo ang Yellow Dragon Pavilion para salakayin ang Spirit Grass Gate. Boom! Sa isang pag-iisip mula kay Francis, ang kaluluwa at banal na katawan ni True God Zion ay nawala sa pinong pulbos. Ang sinaunang Diyos na si Light Jade ay nakatayo sa gilid dahil sa gulat. Sa harap ni Francis, ang tunay na Diyos na si Zion ay walang kakayahang magpasabog sa sarili. Dilaw na Dragon Pavilion. Bumulong si Francis, at pagkatapos ay nawala siya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Francis, isang mapang api na enerhiya ang bumaba sa Golden Jade Race. Whoosh! Agad na lumabas ang sinaunang Diyos na si Light Jade upang batiin ang 3 taong nakalutang sa malayong kalangitan. Ancient God Light Jade, nasaan siya? Isang matanda na nakasuot ng violet ang namumuno sa grupong ito ng 3, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng maraming kulay na ningning. Ancient God Chen Yuan, kakaalis lang ni Francis papuntang Yellow Dragon Pavilion. Sa iyong lakas, malamang na hindi niya maabot ang Yellow Dragon Pavilion bago mahulog sa iyong mga kamay. Ngumiti si Ancient God Light Jade, ngunit talagang natigilan siya nang hindi maihahambing.
Ang sinaunang Diyos na si Chen Yuan ay walang iba kundi ang sect master ng Origin Returning Sect, isang half-step na God Lord. Ang dalawang tao sa tabi niya ay ang pinakamataas na rank 9 Ancient Gods. Hindi niya akalain na ang Origin Returning Sect Master ay personal na makikibahagi, at magdadala pa siya ng dalawang peak rank 9 Elders. Pumunta ka. Ang sinaunang Diyos na si Chen Yuan ay tumawag, umalis kasama ang kanyang dalawang tauhan. Iilan lamang sa nangungunang klaseng paksayon at 5 star na paksayon ang nakakaalam na ang Ancient God Night Dragon ng Violet Night Hall ay napatay sa Ziling Zone. Alam ito ng Origin Returning Sect, kaya naman ipinadala nito ang Sect Master nito para maiwasan ang anumang aksidente. Kasabay nito, malapit sa isang lubhang mapanganib na ipinagbabawal na lupain ng Gulong Zone, ang Wailing Ghost Ravine. Sa ilalim ng Wailing Ghost Ravine ay isang napakalaking paksayon na iilan lamang ang nakakaalam. Buzz. Bees. Sa isang palasyo na ganap na disyerto, ilang spatial ripple ang biglang lumitaw. Swish. 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 Lumitaw sa palasyo ang ilang taong nakabalabal ng itim, bawat isa ay naglalabas ng makapangyarihang aura ng isang sinaunang Diyos. Lord Tyrant Dragon, nagpakita si Francis sa Golden Jade Race. Biglang sinabi ng isang peak rank 9 Ancient God. Ang mga salitang ito ay natigilan sa lahat. Whoosh! Ang isang mapaminsalang enerhiya na maaaring sirain ang lahat ay biglang bumigat. Ang lahat ay hindi kapani-paniwalang tahimik habang ang lahat ng naruroon ay nakatingin sa lalaking iyon na ganap na natatakpan ng itim na kaliskis. Francis, sa wakas nagpakita ka na. Nagsalita ang lalaking nakaitim sa garalgal na boses. Ako mismo ang hahawak sa taong ito. Iyong iba, umatras. Tawag ng lalaking nakaitim. Oo. Makalipas ang ilang sandali, naglaho ang lahat ng mga figure sa palasyo. Ikasyam na mata ng Diyos, hayaan mong ayalay kita sa ating Panginoon, Kekeki. 1459. Kalahating taon na ang nakalilipas, sa kanlurang kabundukan ng Gulong Zone, isang partikular na kaganapan ang lumikha ng malaking kaguluhan, Spirit Grass Gate, na nasakop ng Yellow Dragon Pavilion ilang dekada na ang nakararaan, ay biglang nagsagawa ng pagbabalik at muling itinatag ang sarili. Ang unang ginawa ng Yellow Dragon Pavilion nang matuklasan ito ay ipadala ang marami sa mga miyembro nito, na nagumpisa ng digmaan sa pagitan ng dalawang pangkat na 4.5 bituin. Sa huli, nalabanan ng Spirit Grass Gate ang unang alon mula sa Yellow Dragon Pavilion. Pagkaraan, ang mga dating miyembro ng Spirit Grass Gate ay unti-unting nagsimulang bumalik, at medyo ilang paksayon ang nagtaksil sa Yellow Dragon Pavilion at nagsumite sa Spirit Grass Gate. Ang underground conference hall ng Spirit Grass Gate. Hana, talagang hindi nagkamali ang matandang ito. Ang muling pagtatayo ng Spirit Grass Gate ay dahil sa iyong pagsisikap. Isang matanda na may kulay berdeng buhok na nakaupo sa itaas ang nagbigay ng nakakasilaw na ngiti. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Gate Master ng Spirit Grass Gate. Matapos ang pagkatalo ng Spirit Grass Gate, pinamunuan niya ang isang bahagi ng mga miyembro sa pagtatago upang maplano nila ang muling pagbabangon ng paksayon. Ngumiti at tumango ang iba pang upper echelon na miyembro ng Spirit Grass Gate, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang batang babae na nakasuot ng berde. Ang batang babae na ito ay tila lalo na nakasisilaw sa madilim na bulwagan, at siya ay nagpakita ng isang purong sigla at sigla. Para siyang espiritu sa kagubatan, maliksi at maganda. Gate Master, ito lang ang dapat kong ginawa. Gayunpaman, si Senior Brother Walter ay nararapat na pasalamatan. Nakangiti si Hana habang nakatingin sa heroic at straight back na figure ni Walter sa tabi niya, nakasuot ng simpleng berdeng damit. Noon, nang si Francis ay naging tunay na Diyos sa espiritual na lahi, nakipagpalitan siya ng suntok kay Walter ng Life Sacred Land. Nang maglaon nang ihatid ni Francis si Hana sa Life Sacred Land, si Walter ang naatasang mag-alaga sa kanilang dalawa. Matapos ang mahabang yugto ng panahon na ito, maayos na naging rank 7 Ancient God si Walter. Ang aming lubos na pasasalamat para sa Life Sacred Land para sa pagtulong sa Spirit Grass Gate. Nagpapasalamat ang Spirit Grass Gate Master sa lalaking katabi ni Hana.
Tunay na isang pagpapala para sa isang inapo ng mata ng buhay ang lumitaw sa loob ng kanilang sekta. Upang bumuo ng isang relasyon sa isang maalamat na sacred land ay hindi isang bagay na pinanggahasan niyang isipin sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. Menor de edad na gawain. Ikinaway ni Walter ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi nila dapat masyadong seryosohin ang bagay na ito. Sa totoo lang, tumulong siya dahil gusto niya, hindi dahil sa life sacred land. Kung hindi, ang Yellow Dragon Pavilion ay matagal nang sumuko kaysa maglakas loob na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Spirit Grass Gate. Masyadong mapagpakumbaba si Young Master Walter. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na kami makakalaban sa Yellow Dragon Pavilion. Ngumiti si Spirit Grass Gate Master. Sa huling digmaan, ang Spirit Grass Gate Master ay lubhang nasugatan at hindi pa ganap na gumaling. Samantala, si Walter ay isang rank 7 Ancient God, isang Eye of Life Descendant, at isang makapangyarihang disipulo ng Life Sacred Land. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit nagawang lumaban ng Spirit Grass Gate laban sa Yellow Dragon Pavilion. Sa sandaling ito, si Walter ang pag-asa ng buong Spirit Grass Gate at hinangaan ng hindi mabilang na mga disipulo. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate ay umaasa din na magkakasama sina Walter at Hannah. Mas mapapalaki nito ang kaligtasan ng Spirit Grass Gate. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang ripple sa domain sa paligid ng conference hall. Whoosh! Isang berdeng figure ang pumasok. Gate Master, ang Yellow Dragon Pavilion ay umaatake na naman. Lumuhad ang scout at magalang na sinabi. Maghanda para sa labanan. Ngumisi si Spirit Grass Gate Master at agad na tumawag. Ilang sandali pa, walang laman ang conference hall. Nagsimulang magtipon ang lahat ng miyembro ng Spirit Grass Gate. Ilang sandali pa, dalawang makapangyarihang dragon ship ang lumitaw sa abot tanaw. Sa tuktok ng isa sa mga bangkang ito ay isang malaki at marangal na lalaki na may maitim na dilaw na balat, ang Yellow Dragon Pavilion Master. Young Master Walter, ang bagay na ito ay nasa pagitan ng Yellow Dragon Pavilion at Spirit Grass Gate. Sana ay hindi ka makialam. Lumingon ang Yellow Dragon Pavilion Master kay Walter. Si Walter ay isang miyembro ng Life Sacred Land, at kung hindi dahil sa katotohanan na ang Life Sacred Land ay napakalayo mula sa lugar na ito, ang Yellow Dragon Pavilion ay hindi maglalakas loob na ipagpatuloy ang digmaan. Bilang karagdagan, napansin din niya na si Walter ay dumating upang tulungan ang Spirit Grass Gate dahil lamang sa personal na pagnanais, hindi dahil sa iniutos sa kanya ng Life Sacred Land. Nangako na ako kay Junior Sister Hannah. Mikikialam ako sa bagay na ito hanggang sa huli. Matigas na sabi ni Walter. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate ay natuwa nang makita ito. Sa kanilang pananaw, tiyak na interesado si Walter kay Hannah. Yellow Dragon Pavilion, Spirit Grass Gate ang maghihiganti sa mga pagkakamali ng nakaraan. Malamig na tinitigan ni Spirit Grass Gate Master ang Yellow Dragon Pavilion Master. Bagamat siya ay malubhang nasugatan, si Walter ay kasalukuyang ginagamot ang kanyang mga sugat, at siya ay ganap na gumaling sa lalong madaling panahon. Babangon muli ang Spirit Grass Gate. Haha, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Agad na nagsimulang tumawa ang Yellow Dragon Pavilion Master. Nakita ito ng mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate na medyo kainahinala. Logically speaking, ang Yellow Dragon Pavilion ay walang lakas na gumawa ng anuman sa Spirit Grass Gate. Gayunpaman, ang Yellow Dragon Pavilion Master ay tila masyadong kumpiyansa. Nakuha ba ng Yellow Dragon Pavilion ang isang malakas na kakampi? Ang nakakatakot na ghost daw na enerhiya ay biglang lumabas mula sa malayong abot tanaw. Boom! Lumitaw ang hindi mabilang na malamig at itim na figure. Ang Nether Ghost Race. Nanlamig ang mukha ni Spirit Grass Gate Master. Ang Nether Ghost Race ay isa sa mas malakas na 4.5 star na paksayon. Mayroon itong 6 na sinaunang Diyos, higit pa kaysa sa karaniwang 4.5 bituin na paksayon. At sa sandaling ito, nagpadala sila ng 3 rank 7 Ancient Gods. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate at Walter ay naging seryoso din sa tanawing ito. Bagamat makapangyarihan si Walter, maaari lamang niyang harapin ang 2 rank 7 Ancient Gods.
Ngunit ngayon, kasama ang tatlo pang sinaunang Diyos, ang kaaway ay may puwersang ganap na kayang durugan ang Spirit Grass Gate. Young Master Walter, ipinapayo ko sa iyo na umalis. Bagamat hindi ka namin papatayin, sa labanan, hindi kami maaaring mag-alala ng labis at tiyak na masasaktan ka. Ang Yellow Dragon Pavilion Master ay muling bumaling kay Walter. Sa sandaling ito, tatahimik ang buong larangan ng digmaan. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Hindi alintana kung tumulong o umalis si Walter, hindi pa rin sila kalaban para sa Yellow Dragon Pavilion. Si Walter ay nagkaroon din ng sobrang pangit na pagniwi. Tila imposible para sa kanya na tuparin ang kanyang pangako kay Hana. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinahon na boses ang nagmula sa malayo. Hana, bumalik ka talaga, at nandyan din si Kuya Walter. Hindi ko inaasahan na darating ka rin. Ang napaka-relax na tono ng boses na ito ay bumasag sa malungkot na kapaligiran. Lumingon ang Yellow Dragon Pavilion at ang Nether Ghost Race. Kumislap ang mga mata ng mga miyembro ng Spirit Grass Gate. Ang bagong dating na ito ay tila isang kaibigan ni Hana at Walter. Ngunit nang makita ng lahat na si Francis iyon, lahat sila ay natigilan ng hindi makapaniwala. Francis! Ang Yellow Dragon Pavilion Master at marami sa mga miyembro ng Upper Echelon ay sumigaw sa gulat. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay namangha din. Hindi ba ito ang Francis na nagdulot ng kaguluhan sa buong gulong zone ilang dekada na ang nakalipas? Si Francis ay pinaghahanap ng maraming paksayon, ngunit naglakas loob pa rin siyang bumalik. Francis, ano ang ginawa mo sa apo ko, Quasi-God Mowgli? Isang ancient god of the Nether Ghost Race ang humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay namumula sa malamig na layuning pumatay. Ang quasi-god na si Mowgli ay isang quasi-god na sinalungat ni Francis bago ang gulong martial gathering, at nauwi siya bilang isa sa mga bilanggo sa Five Elements Palace. Kuya Hanford, paano ka narito? Si Walter ay nagulat din. Ang Life Sacred Land ay nakakuha ng medyo mas malinaw na larawan ng nangyari sa Chiching Zone. Nabalitaan na si Francis ang may hawak ng Ninth God Eye. Matapos magising ang mata ng Diyos, natalo niya ang Ancient Soul Hall at pagkatapos ay nawala. Si Hana ay labis na nasasabik. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nakita si Francis mula noong huli nilang paghihiwalay. Mula nang marinig niya na si Francis ang may hawak ng Ninth God Eye, nag-aalala na siya na si Francis ay maaaring nakatagpo ng isang uri ng sakuna. Ang hitsura ni Francis ay nagbigay din sa kanilang dalawa ng pag-asa. Sa Ziling Zone at Chiching Zone, tinalo ng Ziling Zone ang God Lords. Sa kabilang panig, ang Yellow Dragon Pavilion at ang Nether Ghost Race ay labis na nanlumo. Ang lakas ni Francis noon ay hindi kapani-paniwala, sapat na para itapon niya ang buong gulong zone sa kaguluhan. Ngayon, kahit si Walter ay tinatawag si Francis na Brother Zhao. Mula dito, makikita ng isang tao na tiyak na lumakas si Francis. Huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Ipadala ang balita ng pagbabalik ni Francis sa pangkat na nasa itaas natin, at natural na may darating na haharap sa kanya. Ang Yellow Dragon Pavilion Master ay medyo mas composed at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Nether Ghost Race. Kapatid na Hanford, mangyaring kumilos at lutisin ang problemang ito. Ngumiti si Walter. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay agad na nataranta. Ang Life Sacred Land na si Walter ay talagang humihiling kay Francis na kumilos. At mula sa hitsura ni Walter, hindi siya nag-aalala. Para bang nagtiwala siya na kakayanin ni Francis ang lahat. Todo ngiti din si Hana. Para bang nakalimutan niyang nasa gitna sila ng digmaan. Sandali, mahinahong sabi ni Francis. Teka. Nagulat si Walter. Bakit kailangan nilang maghintay? Pinanood ng Yellow Dragon Pavilion at ng Nether Ghost Race ang pag-uusap na ito na may sobrang pangit na mga ekspresyon. Yellow Dragon Pavilion Master, sabay tayong mag-strike at alisin si Francis. Hindi ako naniniwala na kaya niyang talunin tayong lahat. Sabi ng isang Nether Ghost Race Ancient God, ang kanyang ekspresyon ay ganid at nakakatakot. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na alon ng enerhiya ang nagmula sa abot tanaw.
Swish! Tatlong tao ang lumitaw sa gitna ng dalawang puwersa, ang kanilang kahangahangang aura ng enerhiya ay nakakagulat sa lahat. Origin Returning Sect, Ancient God Chen Yuan. Ang Ancient Gods of the Nether Ghost Race at Yellow Dragon Pavilion ay bumulala sa gulat. Nagpadala sila ng balita tungkol sa pagbabalik ni Francis sa ilang paksayon, kabilang ang Origin Returning Sect, ngunit walang dahilan para dumating ang Origin Returning Sect ng ganoon kabilis. At ang mga ipinadala nito ay ang half-step na Godlord Origin Returning Sect Master at dalawang peak rank 9 elders. Ngayon lang nila napagtanto na si Francis ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Francis, ibigay ang quasi-god Gwei at isumite ang iyong sarili upang mahuli. Ang sinaunang Diyos na si Chen Yuan ay walang pakialam sa 4.5 bituin na paksayon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Francis habang siya ay mahinahong nagsasalita. Sa wakas dumating ka na. Sama-sama nating harapin ang lahat. Nakangiti si Francis habang nakatingin sa trio mula sa Origin Returning Sect. Naunawaan ni Walter at Hannah kung bakit sinabi ni Francis na maghintay. Isa lang itong kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Hindi sila nag-alala kahit kaunti. Ngunit ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay nanginginig lahat sa takot habang sila ay hindi sinasadyang umatras. Malinaw na ang Origin Returning Sect ay dumating upang guluhin si Francis. Oh, paano mo kami pinaplano? Nagulat ang Origin Returning Sect Master. Mula sa tono ni Francis, maliwanag na inaasahan sila. Natural akong umaasa na mapayapang lutisin ang usapin, mahinahong sabi ni Francis. Nakulong niya ang mga henyo ng maraming paksayon, ngunit lahat ng mga taong iyon ay gustong patayin siya at agawin ang kanyang mga kayamanan, kaya hindi naniniwala si Francis na may nagawa siyang mali. Bukod dito, ang mga taong ito ay dinala lahat sa sinaunang Dream Realm. Natural na hindi niya sila pakakawalan sa takot na ibulgar nila ang kanyang mga sikreto. Nakakatawa. Paano mo may kukumpara kay Quasi-God Gwei? Kung ayaw mong makipagkompromiso, huwag mong sisihin ang Origin Returning Sect. Ang sinaunang Diyos na si Chen Yuan ay tila bahagyang galit. Sa totoo lang, posible ang mapayapang resolusyon, ngunit nanindigan sila upang makakuha ng labis mula kay Francis. Ang Space-Time Robe, ang Staff of Death Curse, at gayon din ang 5 Elements Intent na palasyo. Sa pamamagitan ng pagpatay kay Francis, makukuha ng isa ang lahat ng mga bagay na ito. Hey! I serve ang brat na iyan. Ang mga miyembro ng Nether Ghost Race ay masamang tumawa. Tuwang-tuwa rin ang puwersa ng Yellow Dragon Pavilion. Sa personal na pagkilos ng Origin Returning Sect Master, si Francis ay napahamak. Marahil ay kaladkarin pa siya pababa ng Spirit Grass Gate. 1460. Hindi man lang sinubukan ng Origin Returning Sect na isaalang-alang ang alok na kapayapaan ni Francis bago tumanggi. Hindi napigilan ni Walter at Hannah na mapabuntong hininga at magsimulang mag-alala para sa Origin Returning Sect. Sa Zilling Zone, natalo ni Francis ang isang Godlord, at nabalitaan na pinatay din niya ang mga Godlord sa Chiching Zone. Dahil tinanggihan mo ang aking alok sa kapayapaan, hindi ako magiging magalang. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata. Wala siyang pagnanais na magdulot ng gulo, ngunit palaging may mga taong nag-iisip na sila ay iba at dinaig ng kasakiman. Ang mga salitang ito ay agad na tumama sa trio mula sa Origin Returning Sect na PP. Haha, Junior, hindi ko alam kung tatawagin kitang matapang o tanga. Ang sinaunang Diyos na si Chen Yuan at ang dalawang matatanda ay nagsimulang tumawa. 61 taon na ang nakararaan, nang tumakas si Francis sa gulong zone, isa lamang siyang quasi-god. Kahit na marami siyang kayamanan at nakagawa ng malaking hangganan sa paglilinang, maaari lamang siyang maging isang rank 7 ancient god. Hey! Kasing yabang ng dati. Ang mga upper echelon na miyembro ng Nether Ghost Race ay ngumiti ng mas nakakatakot. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay tumingin kay Francis na parang isa siyang halimaw. Ano nga ba ang nagpalakas sa kanya ng loob na maglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon sa Origin Returning Sect Master? Dahil ayaw mong magsalita ng kapayapaan, maaari ko lang hayaan ang aking lakas na magsalita.
Ang mukha ni Francis ay naging mabagsik habang siya ay humahakbang pasulong. Ang trio ng Origin returning sect ay kumalma lang, ngunit nakita nila ang tanawing ito na sobrang katawa-tawa na malapit na silang sumabog sa pangungutya. Ngunit habang humahakbang si Francis, yumanig ang mundo. Kaboom! Nagdilim ang langit at lumundag ang mga ulap. Ang lahat ng Yuan Chi sa lugar ay nagsimulang magtipon sa paligid ni Francis. Isang napakalawak na makamundong enerhiya ang nagsimulang bumaba. Ang malakas na pressure na ito ay nagpabigat sa dalawang pinakamataas na rank 9 elders at ginulat ang Origin returning sect master. Bago pa sila makapagsalita ng anuman, thump. Muling humakbang pasulong si Francis, at dumami ang makamundong presyon. Sa sandaling ito, lumubog ang katawan ng dalawang pinakamataas na rank 9 elders habang sila ay nakangisi. Ang Origin returning sect master ay na-freeze, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Pakiramdam ng hukbo ng Nether Ghost Race at Yellow Dragon Pavilion ay parang di mabilang na mga bundok ang bumabagsak sa kanila, kaya nahihirapan silang huminga. Flush! Ilang sandali pa, ilang libong tao ang nagsuka ng dugo at sumugod pabalik. Umalis. Ang mga sinaunang Diyos ng Nether Ghost Race at Yellow Dragon Pavilion ay tumawag. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging blanko sa kanilang isipan, ngunit sa harap ng napipintong panganib na ito, sinabi sa kanila ng kanilang instincts na tumakas. Magsalita ka. Paano mo gustong lutisin ito? Biglang sinabi ni Francis, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Bagamat isa lamang siyang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, naunawaan niya ang isang batas. Bukod dito, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay maihahambing kahit sa mga namumukod tanging First Heaven God Lords. Dumagundong. Ang enerhiya ng mundo ay sumulong na parang isang primordial beast. Flush! Flush! Ang dalawang pinakamataas na rank 9s ng Origin returning sect ay nagsuka ng dugo at bumagsak. Ang Origin returning sect master ay hindi napigil ang umatras ng kalahating hakbang, nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa likod ni Francis, ang lahat ng miyembro ng Spirit Grass Gate ay natulala na nanunood nito. Sa pamamagitan ng tatlong hakbang, pinilit niyang pabulaykin ang dalawang top-class na Ancient Gods at isang half-step na God Lord of the Origin returning sect. Sa mga mata ng Spirit Grass Gate, ang mga half-step God Lords ay mga walang katulad na eksperto na kayang pumatay sa kanila na kasing dali ng pagtapak sa mga langgam, ngunit sa harap ng invisible pressure ni Francis, ang ekspertong ito ay umatras. Ito. Senior Hanford, kami. Ang Origin returning sect master ay saglit na natahimik. Sa kanyang pinakamasamang sitwasyon, inakala niyang magkakaroon si Francis ng ilang trump card na magbibigay daan sa kanya na pansamantalang tumugma sa isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, ngunit hindi niya naisip ang sitwasyong ito. Wala man lang siyang lakas ng loob na umatake ngayon. Hindi mo ba ako gustong hulihin? Ginawa ni Francis ang kanyang ikaapat na hakbang, pinakilos ang kanyang maraming layunin. Brerum. Ang walang hanggan na enerhiya ay natipon at umuungal sa pagbagsak ng bundok na momentum. Ang Origin returning sect master ay nanginginig, ang kanyang mukha ay namutla, isang patak ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang tinamaan ng malakas na suntok. Boom! Bang! Ang dalawang peak rank 9s ay itinapon pabalik, na nag-iwan ng madugong mga landas sa hangin. Senior Hanford, kami ang nagkamali sa bagay na ito. Ang Origin returning sect ay handang magbayad ng anumang kabayaran. Sa wakas ay alam na ng Origin returning sect master kung ano ang sasabihin at ginawa iyon sa mahinang boses. Hindi siya nangahas na magtaka kung papatayin ba talaga sila ni Francis. Hanggat maaari silang mabuhay, maaari nilang mabawi ang nawala sa kanila, ngunit kamatayan ang magiging katapusan ng lahat. Umalis ka rito. Huwag mong hayaang makita ko ang mukha mo sa hinaharap. Ungol ni Francis. Ang isang pinakamataas na pangkat ng apat na bituin ay walang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang pangunahing layunin niya sa pagkakataong ito ay gamitin ang Origin returning sect para takutin ang ibang paksayon. Oo. Mabilis na tumayo ang tatlo mula sa Origin returning sect at tumakas. Masyadong malakas si Francis. Kahit hindi talaga umaatake, pinasukan niya ang mga ito ng dugo.
Kung talagang sinaktan niya, madali niyang nalipol ang mga ito. Para sa mga hukbo ng Yellow Dragon Pavilion at Nether Ghost Race, matagal na silang nakakalat. Sa likuran, natulala ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate. Naisip ng lahat na isang madugong labanan ang magaganap, at ang pagdating ng Nether Ghost Race ay nawalan sila ng pag-asa. Ngunit sa huli, nanalo ang Spirit Grass Gate nang hindi lumaban. Ang hukbo ng kaaway, kabilang ang mga eksperto ng Origin Returning Sect, ay natakot sa ganap na pagkatalo. Napakalakas. Gulat na bulong ni Hana. Bagamat nabigla na siya sa kapangyarihan ni Francis nang magkasama silang maglakbay, ang pagkabigla na maaaring ibigay sa kanya ni Francis ay walang katapusan. Senior Hanford, maraming salamat sa pagligtas sa Spirit Grass Gate. Agad na humakbang ang Spirit Grass Gate Master upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Nagawa ni Francis na iligtas ang Spirit Grass Gate mula sa isang malaking krisis sa pagdaan. Kailan ka babalik sa Zilling Zone? Lumingon si Francis kina Walter at Hana. Plano pa rin naming manatili ng ilang sandali, agad na sabi ni Walter. Una, ang Spirit Grass Gate ay kamakailan lamang muling naitatag. Hindi ganoon kabilis umalis si Hana. Pangalawa, kakailanganin ng ilang oras para ganap na mahilam ang mga pinsala ni Spirit Grass Gate Master. Dahil iyon ang nangyari, nagpasya din si Francis na manatili sa Spirit Grass Gate para sa isang spell. Bagamat tinakot niya ang Origin Returning Sect, malamang na may mga paksayon pa rin na hindi nasisiyahan sa kanya at darating para hanapin siya. Maaari niyang lutisin muna ang mga bagay na ito at pagkatapos ay umalis. Pipigilan nito ang mga taong iyon na pumunta sa Blazing Fire Golden Ship Race at Spirit Grass Gate pagkatapos niyang umalis. Ilang True Gods lang ang ikinulong ni Francis mula sa mga paksayon na ito. Ito ay hindi anumang bagay na dapat mamatay. Ang mga taong ito ay sobrang gaaman at gusto ang mga kayamanan ni Francis. Natural na hindi masayang ni Francis ang oras na ginugol niya sa Spirit Grass Gate. Pagpasok sa Space-Time Robe, pumasok siya sa isang panahon ng liblib na paglilinang upang bumuo ng kapangyarihan. Isang araw sa labas ay 100 araw sa Space-Time Robe. 500 araw sa lalong madaling panahon ang lumipas sa Space-Time Robe, at sa panahong iyon, walang mga paksayon ang dumating upang mahanap siya. Naramdaman ni Francis na naabot niya ang isang bottleneck sa iba't ibang aspeto at mahihirapan siyang umunlad pa. Kayong mga lalaki, lumabas kayo at bantayan mo ako. Tinawag ni Francis ang Black Destruction Dragon, Winford, at Kenzo, na inilipat sila palabas ng Space-Time Robe Dimension. Ang Black Destruction Dragon ay naging half-step na Godlord. Ito kasama ang bloodline nito ay pinahintulutan itong hominin ang mga tipikal na Godlords. Ang kanyang dalawang clone ay parehong umabot sa peak rank 9. Sa kanilang tatlo na nagbabantay, si Francis ay maaaring maging mas kalmado. Pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm at nagsimulang itoon ang kanyang isip habang naghahanda siyang pumasok upang maging isang Diyos na Panginoon. Ang pinakamahirap na bahagi tungkol sa pagiging Diyos na Panginoon ay ang pag-compress ng siyam na banal na yugto sa iisang God Altar. Kapag nilikha ang Diyos Altar, ang mga banal na yugto ay mawawala, isa-isa. Kung ang isa ay nabigo, ang mga banal na yugto na ito ay hindi babalik. Nawala na talaga sila. Para sa kadahilanang ito, maraming mga eksperto na sinubukang maging isang Diyos Panginoon ay magdusa ng isang plunge sa paglilinang sa kabiguan. Kung ang isa ay nabigo sa huling sandali, gamit ang lahat ng siyam na divine stage, ang isa ay mahuhulog hanggang sa ibaba ng heavenly divine realm. Ito ay isang mapanirang suntok para sa isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, isang kapalaran na mas masakit kaysa sa kamatayan. Ngunit medyo may tiwala si Francis. Una, mayroon siyang batas, at ito ang lubhang mapagparaya na space law. Pangalawa, naabot na ng kanyang soul intent ang Godlord level, at kasama ng God's spiritual eye, magkakaroon siya ng hindi kapani-paniwalang kontrol sa proseso, nabawasan ang posibilidad ng anumang sakuna. Bilang karagdagan, ang fragment ng ancestral artifact ay naglalaman ng time law. Maaari nitong pabagalin ang oras, na lalong nagpapababa ng pagkakataon ng anumang pagkakamali. Mayroon din siyang Heaven Void God Origin Ginseng na nagpalaki sa kanyang pagkakataong maging isang Godlord.
Isang araw, dumating ang isang disipulo ng Spirit Grassgate sa tirahan ni Francis. Swish! Isang lalaking nakaitim ang biglang sumulpot sa kanyang harapan na ikinatakot niya. Nasa seclusion ang master ko. May problema ba? Tanong ng Black Destruction Dragon. Ang mga bakas ng mga sinaunang Diyos ay natuklasan malapit sa Spirit Grassgate. Baka tina-target nila si Senior Zhao. Ang disipulo ng Spirit Grassgate ay agad na umalis pagkatapos gawin ang ulat na ito. Tanging isang maliit na sinaunang Diyos. Ang Black Destruction Dragon ay umungol sa kawalang interes. Sa hilaga ng Spirit Grassgate. Swish! Swish! Ilang tao na papunta sa Spirit Grassgate ay biglang huminto. Lumabas ka! Isang matanda na may mahahabang braso ang lumingon sa malayo. Bees! Ilang figure ang dahan-daang lumitaw. Ang pinuno nila ay isang babaeng may makintab na balat na natatakpan ng nakakabighaning puting mga tato. So, ito ang Skywater Yao race. Naningkit ang mga mata ng matanda na may mahabang armas. Ang nakakabighaning babaeng ito ay walang iba kundi ang Skywater Yao race matriarch. Dapat ay papatayin ni Brother Gongshu si Francis, tama ba? Isang nakakaakit na ngiti ang ibinigay ng babae. Ipagpalagay ko na ang Skywater Yao race ay may parehong layunin, ngunit bakit ka nagtatago dito? Natatakot ka ba kay Francis? Medyo nataranta ang mahabang armadong matanda. Nagsimula na siyang lumapit sa sandaling marinig niya ang pagbabalik ni Francis. Siya ay orihinal na naniniwala na si Francis ay nahuli na at na siya ay maaaring dumating sa oras upang makakuha ng bahagi ng mga samsam. Pagkatapos ng lahat, ikinulong din ni Francis ang mga miyembro ng kanyang paksayon. Ngunit ang aktwal na sitwasyon ay ibang-iba sa kanyang naisip. Mukhang hindi alam ni Brother Gongshu. Napansin ng Origin Returning Sect si Francis at sinundan siya ng matagal bago tayo, ngunit sa huli, ang mga miyembro ng Origin Returning Sect ay bumalik na walang dala. Dahan-daang sabi ng nakakulam na babae. Paano nangyari iyon? Nagulat ang matanda na may mahabang armas. Ang Origin Returning Sect ay mas malakas kaysa sa kanyang paksayon, ngunit ito ay bumalik na walang dala. Si Francis ba ay may makapangyarihang tagapagtanggol? Kung ganoon nga, bakit nandito ka pa? Napatingin ang matanda sa babae. Ang Skywater Yao race ay sobrang tuso, at hindi siya lubos na naniniwala sa mga salita ng babaeng ito. Ang isang paksayon ay maaaring walang magawa kay Francis, ngunit si Francis ay nakasakit ng hindi bababa sa 20 paksayon noon. Kahit na ang batang iyon ay may First Heaven Godlord na nagpoprotekta sa kanya, hindi sila maaaring lumaban sa napakaraming paksayon ng gulong zone. Mapangakit na ngumiti ang babae. Sa Wild Ancient Secret Dimension at ang gulong Martial Gathering, ang Skywater Yao race ay natalo sa mga kamay ni Francis. At para malabanan ni Francis ang isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos sa napakaikling panahon, walang pag-aalinlangan na may kasama siyang iba pang kayamanan at cultivation resources sa langit sa tabi ng Five Elements Palace at ang Space-Time Robe. Siya ay gumugol na ng 10-10 milyong taon na huminto sa kalahating hakbang na Godlord stage, kaya nagkaroon siya ng matinding pagnanasa para sa mga kayamanan na makakatulong sa kanya na maging isang Godlord. Bukod pa rito, tiwala siya na matutokso rin ang Violet Night Hall. Kumpiyansa ang long-armadong elder na hindi mananatili ang Skywater Yao race kung walang mapapala, kaya nagpasya siyang huminto na rin. Unti-unting napagtanto ng matanda na may mahabang armas. Sa tuwing may darating na bagong paksayon, ang Skywater Yao race ay maglalabas ng kanilang enerhiya para mapansin sila ng paksayon na ito at ma-recruit. Tulad ng inaasahan, ang Skywater Yao race ay isang mapanlinlang na lahi. Ang mahabang armadong matanda ay gumawa ng isang tala sa isip. Wala pang kalahating buwan, 12 pangkat na 4 at kalahating bituin ang natipon. 1461. Sa loob ng sinaunang Dream Realm, si Francis ay pumasok sa pag-iisa sa loob ng teritoryo ng Blood Flame Killing Race. Ang lahat ng miyembro ng Blood Flame Killing Race ay nakabantay upang protektahan si Francis. Talagang tinutupad ng kanyang kamahalan ang kanyang katayuan bilang ikasyam na mata ng Diyos. Nagiging Diyos na siya. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay may paggalang sa kanyang mukha.
Noong siya ay nasa pinakamataas na rank 9, si Francis ay isang peak na rank 7 ancient god. Ngayon na siya ay isang Diyos na Panginoon, si Francis ay nagsisimula na rin sa kanyang tagumpay sa antas ng Diyos na Panginoon. Si Francis ay liblib sa loob ng space-time robe. Sa sandaling ito, ang pinakamababang divine stage ng kanyang siyam na divine stage ay dahan-daang lumiliko mula sa parisukat patungo sa pabilog. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabuo na ni Francis ang nascent God altar. Ngunit ito ay simula lamang. Ang sumunod na nangyari ay ang napakahalagang hakbang, pag-compress ng kapangyarihan ng lahat ng iba pang banal na yugto sa namumuong God altar, pinasisigla ito sa pag-evolve sa tunay na God altar. Buzz. Bees. Ang ikalawang divine stage ay natunaw sa likido at sumanib sa namumuong God altar sa ibaba, na naging dahilan upang ito ay maging mas solid. Ang pagiging isang Diyos na Panginoon ay isang mabagal at mahirap na proseso, at ang isa ay hindi maaaring maging kahit katiting na pagkainip. Para naman sa Heaven Void God Origin Ginseng, na maaaring mapabuti ang pagkakataong maging isang God Lord, hindi agad kinuha ni Francis. Binalak niyang gamitin lamang ito kapag lumitaw ang kawalang tatag sa kanyang God altar. Na mapakinabangan ang mga epekto ng mapagkukunang ito. Bagamat si Francis ay nasa pag-iisa, sa pamamagitan ng kanyang mga clone, mayroon siyang kaunting pag-unawa sa sitwasyon sa paligid ng Spirit Grass Gate. Sa sandaling ito, marami sa mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate at Walter ang labis na nag-aalala. Parami ang mga eksperto na nagtatago ng kanilang mga sarili sa loob ng radius na ilang daang libong li sa paligid ng Spirit Grass Gate, at mayroon pang ang kalahating hakbang na God Lord sa kanila. Ang pinakamalakas na cultivator ng Spirit Grass Gate ay ang rank 7 Ancient Gods lamang, at sila ay labis na nabalisa sa pag-unlad na ito. Paano natin siya haharapin? Kumunat ang noo ng Spirit Grass Gate Master. Bagamat alam niya na maraming paksayon ang nakatago sa paligid ng Spirit Grass Gate, walang magagawa ang Spirit Grass Gate tungkol dito. Kapag nasaktan nila ang mga paksayon na ito, maaaring mapuksa na lang ang Spirit Grass Gate. Ngunit sa panahong tulad nito, tumanggi si Francis na umalis sa pag-iisa. Sinubukan din nina Walter at Hannah na tawagan si Francis, ngunit pinigilan sila ng Black Destruction Dragon. Nako, napakalupit ng tadhana. Inaasahan ng lumang langit ang pagkamatay ng aking Spirit Grass Gate. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate ay hindi napigil ang umiyak. Marami pang ang miyembro ng Spirit Grass Gate ang nagalit kay Francis. Bagamat nalutas na ni Francis ang kanilang krisis, nagdala siya ng mas malaking panganib sa Spirit Grass Gate. Ang karamihan sa mga paksayon na nakatago sa paligid ng lugar ay mas malakas kaysa sa Spirit Grass Gate. Si Francis ang nagdala ng lahat ng kaguluhang ito, ngunit sa mahalagang sandali na ito, hindi lalabas si Francis. Mag-ulat. Papalapit na sila. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang isang panic na boses. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Spirit Grass Gate, Hannah, at Walter ay lahat ngumisi. Pupunta ako at tatawagan si Brother Francis. Kayong iba, ipagpaliban sila hanggat kaya ninyo. Sinabi ni Walter ang mga salitang ito bago nagmamadaling tumakbo. Swish! Swish! Maraming tao ang lumipad palabas ng Spirit Grass Gate. Fush! Umihip ang hangin at lumundag ang mga ulap, at lahat ng uri ng phenomena ay makikita. Ito. 12 pangunahing paksayon. Naramdaman ng Spirit Grass Gate Master na bumagsak ang kanyang mga binti habang inis kanya ang lugar. Mayroong 6 na pinakamataas na pangkat na may 4 na bituin sa 12 paksayon na ito. Bukod dito, napansin ng Spirit Grass Gate Master na, sa 6 na pinakamataas na 4 na bituing pangkat na ito, ang mga pinuno ng 5 sa kanila ay naruroon. Nangangahulugan ito na mayroon ng 5 half-step na Godlords na naruroon. Whoosh! Isang lalaking may itim na katawan na kumikinang sa gintong liwanag ang humakbang pasulong. Ito ang master ng Golden Dragon Valley, at ang Golden Dragon Valley ay isa sa pinakamalakas na Peak 4-star factions ng Gulong Zone. Francis, lumabas para makipag-usap. Sabi ng Golden Dragon Valley Master sa malalim at matunog na boses. Kaboom!
Ang boses na ito ay nagdala ng unos na tumago sa Spirit Grass Gate at nagpasuray-suray sa lahat ng miyembro nito. Nagkaroon pa sila ng maling akala na ang Golden Dragon Valley Master ay ang buong mundo habang sila ay mga talim lamang ng damo. Senior, si Francis ay, magalang na nagsimulang magpaliwanag ang Spirit Grass Gate Master. Tinanong ba kita? Pinutol siya ng Golden Dragon Valley Master gamit ang malamig at walang emosyong boses. Sa ibabaw, ang maraming paksayo na ito ay dumating upang kausapin si Francis, ngunit ito ay limitado lamang kay Francis. Napakahina ng Spirit Grass Gate Master na hindi man lang siya karapat-dapat sa kanilang atensyon. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, kung ang isa ay hindi sapat na malakas, wala silang karapatang magsalita. Hey, ang Spirit Grass Gate ay magdaranas ng kapahamakan sa pagkakataong ito. Sa karamihan ng tao, ang Yellow Dragon Pavilion Master ay matamis na ngumiti. Bagamat tinakot ni Francis ang Yellow Dragon Pavilion noong nakaraan, sa napakaraming paksayo na darating sa pagkakataong ito, magagawa pa kaya ni Francis na kumilos ng mayabang. Swish! Isang berdeng figure ang bumaril sa delegasyon mula sa Spirit Grass Gate. Mga senior, kasalukuyang abala si Francis, mahinahong sabi ni Walter. Nang marinig ang mga salitang ito, alam ng mga miyembro ng Spirit Grass Gate na hindi pa rin handang magpakita si Francis. Si mabuting Ginoo ay dapat na isang alagad ng buhay na sagradong lupain. Upang makapaglakbay ng napakalayo sa gulong zone, bakit hindi manatili sa Skywater Yaw Race? Aayusin ka namin. Ang nakakabighaning babae mula sa Skywater Yaw Race ay agad na humakbang at naglabas ng imbitasyon. Agad na napangiti si Walter. Ito ang matriarch ng Skywater Yaw Race. Bagaman ito ay isang imbitasyon sa ibabaw, ito ay talagang isang kahilingan para sa kanya na panatilihin ang kanyang distansya mula sa bagay na ito. Kung tumanggi si Walter, makakasakit siya sa isang kalahating hakbang na Godlord at bibigyan ng Skywater Yaw Race ng dahilan para kumilos. Napakatuso. Hindi napigilan ni Walter na mapabuntong hininga. Habang si Walter ay nahihirapan kung ano ang gagawin, isang gwapong lalaki na nakasuot ng silver na damit ang kumurap sa tabi ni Walter. Ang taong ito ay walang iba kundi ang clone ni Francis, si Kenzo. Sa anong dahilan mo hinahanap ang aking Panginoon? Wala siya sa estado para makakita ng mga bisita ngayon, kaya kung may sasabihin ka, maaari mo lang sabihin sa akin, mahinahong sabi ni Kenzo. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag sa isang pilak na kinang at tila walang katapusan na mga voids. Peak Rank 9, Eyes of Space-Time. Ang kalahating hakbang ng mga Lords na naruroon ay lahat ng nakangisi. Kung hindi tinawag ni Kenzo si Francis na kanyang Panginoon, maraming tao ang maghahinala na siya ay isang eksperto mula sa ilang malalaking pangkat. Marami sa pinakamataas na pangkat ng apat na bituin ang naunawaan na si Francis ay isang miyembro ng espiritual na lahi, ngunit ang espiritual na lahi ay napakalayo. Ang lugar na ito ay bahagi ng gulong zone. Kung aatakehin nila si Francis, walang magagawa ang spiritual race tungkol dito. Ngunit kung ang isang miyembro ng isa pang malaking paksayon ay lumitaw, kung gayon, kasama ang presensya ng Life Sacred Land na Walter, ay talagang magpapaisip sa kanila. Lahat ng naruroon ay isang tao na may katangkaran at reputasyon. Kami ay personal na pumunta upang bisitahin, ngunit ang iyong Panginoon ay nagsabi na hindi niya nakikita ang mga bisita. Siya ba ay minamaliit sa amin? Ang mahabang armadong matanda ay humakbang pasulong at malamig na bumantong hininga. Noong huli siyang nasa gulong zone, ikinulong ni Francis ang isang miyembro ng aking Golden Dragon Valley. Ngayong personal na dumating ang Diyos na ito, talagang ayaw niya akong makita. Nanlamig ang mukha ng Golden Dragon Valley Master. Palabasin si Francis. Ibigay sa kanya ang mga tao ng Celestial Star Pavilion. Ang mga eksperto ng maraming iba pang paksayon ay nagpahayag ng kanilang kasunduan. Sa ibabaw, ang mga paksayon na ito ay dumating upang makipag-ayos, ngunit ang talagang gusto nila ay pumatay at magnakaw. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay miyembro ng 5-star spiritual race.
Hindi nila maaaring hayagang salakayin siya, kaya maaari lamang nilang gamitin ang pagkukunwari ng negosasyon upang maghanap ng anumang pagkakataong mag-aklas. Tumigil ka sa daldal at palabasin siya. Kung hindi siya lalabas, hahanapin natin siya. Ang mga nakapaligid na pangunahing paksayon ay nagtagpo sa Spirit Grass Gate, na tila handang hanapin ang buong lugar. Scram! Umungal ang Golden Dragon Valley Master, nagpakawala ng hindi nakikitang presyon na humadlang kay Kenzo. Swish! Swish! Ang lahat ay nagsimulang manghimasok sa tirahan ni Francis. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang isang galit na galit. Masungit. Lumitaw ang Black Destruction Dragon at Winford. Isang mapangapi at nakakatakot na enerhiya ang agad na bumaba sa lugar. Ang lahat sa ilalim ng kalahating hakbang na antas ng Diyos Panginoon ay nanginginig sa takot, ang kanilang mga isipan ay nagsimulang magpanik sa hindi maipaliwanag. Sa sandaling ito, nakatutok ang lahat sa Black Destruction Dragon. Itong Bloodline Energy. Kalangitan, ang lahi ng Destruction Dragon. Ang lahat ay natakot sa Black Destruction Dragon. Ito ay isang miyembro ng Destruction Dragon Race. Ang lahi na ito ay Samaire sa hindi mabilang na mga sukat at paksayon. Ito ay isang napakasama at masamang lahi. Ang nakakabighaning babae mula sa Skywater Yao race ay nagsalita sa nakakaakit na boses. Matigas ang ulo na babae, ano ang sinabi mo? Nanlamig ang mga mata ng Black Destruction Dragon. Tumayo ka. Ang Golden Dragon Valley Master at isa pang kalahating hakbang na God Lord ay umabant upang itulak pabalik ang Black Destruction Dragon. Naghahanap ng kamatayan. Naging mabagsik ang mukha ng Black Destruction Dragon nang magpakawala ito ng gout ng mapangwasak na draconic na apoy. Gagawin ng Black Destruction Dragon ang lahat sa kanyang makakaya upang matupad ang misyon na ipinagkatiwala dito ni Francis. Alam nito kung ano ang sinusubukang gawin ni Francis, kaya hindi nito pinapayagan ang sino man na abalahin si Francis. Isang labanan ang nalalapit. Agad na umatras ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate. Ito ay isang labanan ng kalahating hakbang na mga Lord. Ang sino mang ordinaryong tunay na Diyos na nagtagal ay naghahanap lamang ng kamatayan. Sa isang malayong lambak ng bundok. Bees. Isang itim na figure ang biglang lumitaw sa hangin. Nagsimula na silang mag-away. Ang mga mata ni God Lord Tyrant Dragon ay kumislap ng malamig na liwanag. Sa totoo lang, ito ay isang sitwasyon na hindi niya gustong makita dahil ang mga puwersa ay magkatulad na lakas at hindi niya alam kung hanggang kailan sila magpapatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, para sa Ninth God Eye, kayang-kaya niyang maging isang maliit na pasensya. Hindi ko akalain na ang batang ito ay magkakaroon din ng Destruction Dragon Race expert. Mukhang magiging napakayaman ng aking ani. Ang tingin ni God Lord Tyrant Dragon ay nakatuon sa Black Destruction Dragon sa loob ng ilang sandali, isang masamang kinang sa kanyang mga mata. Wala siyang pakialam kung ano ang sitwasyon ngayon. Alam niya na, sa huli, mahuhulog si Francis sa kanyang mga kamay. Sa ibang lugar, pinangunahan ng Violet Nighthall Lord ang isang grupo ng 3 sa paglipad patungo sa lokasyon ni Francis. Si Francis ay hindi mahuhuli ng ibang paksayon, tama ba? Ang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ay medyo nababalisa. Ang Violet Nighthall ay matatagpuan sa gitna ng gulong zone, napakalayo mula sa gilid, kaya't sila ay dumating ng huli. Noon pa lang, nagkaroon ng malaking digmaan ang spiritual race ng Zilling Zone at Blazing Gold Race. Si Francis ay may namumukod tanging pagganap sa larangan ng digmaan, kahit na itinulak pabalik ang isang God Lord. Sabi ng Violet Nighthall Lord. Nakasuot siya ng violet na damit at nababalot ng violet na ambon. Sa totoo lang, nalaman din niya na ang Ninth God Eye ay lumitaw sa Chiching Zone. Ang mas kakaiba, ang may-ari ng Ninth God Eye ay nabalitaan na tinatawag na Francis. Gayunpaman, ang Chiching Zone ay napakalayo mula sa Zilling Zone. Sa pananaw ng Violet Nighthall Lord, hindi ito ang parehong mga tao. Paano nangyari iyon? Nagulat ang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon na nagsalita kanina. Ang Francis na isang quasi-God lamang noon ay maaari na ngayong makipaglaban sa God Lords. Ang mga menor de edad na paksayon ay naghahanap lamang ng pagkawasak kung aatakihin nila si Francis.
Sa huli, ang isang ito ay kailangang personal na tapusin ang lahat, hindi nagmamadaling, sabi ng Violet Night Hall Lord. Sa loob lamang ng ilang dekada, si Francis ay napunta mula sa isang quasi-god tungo sa isang taong may kakayahang makipaglaban sa mga Lord. Walang tanong na may tinatago siyang sikreto. At sa insidente sa Five Star Mountain, si Francis ay tunay na nakakulong ng mga miyembro ng Violet Night Hall. Dahil dito, maaaring pilitin ng Violet Night Hall Lord si Francis na ibigay ang kanyang mga kayamanan. 1462. Sa loob ng space-time rope dimension, si Francis ay ganap na nakatuon sa pagiging isang Diyos na Panginoon. Sa loob ng kanyang dantian, ang mga daloy ng liwanag sa lahat ng uri ng mga kulay ay dumadaloy pabalik-balik. Ang God Altar sa ibaba ay tila mas matatag kaysa dati. Ang tuktok ng altar ng Diyos ay natatakpan ng kamangha-manghang mga pattern at mga disenyo na tila naglalaman ng mga prinsipyo ng mundo. Sa loob ng God Altar, ang malakristal na banal na kapangyarihan ay kalmadong damaloy tulad ng mga agos ng tubig. Sa itaas ng God Altar, 3 banal na yugto na lang ang natitira. Ang 3 divine stage na ito ay parang matitigas na bloke ng yelo, dahan-daang natutunaw at dumadaloy sa God Altar sa ibaba. Buzz! Bees! Biglang lumitaw ang isang pahiwatig ng kawalang tatag sa God Altar, at ang purong banal na kapangyarihan ay lumabas. Swish! Agad na kinuha ni Francis ang Heaven Void God Origin Ginseng at hinigop ang asensya nito. Isang malakas na banal na kapangyarihan ang bumalot sa kanyang katawan. Sa ilalim ng patnubay ni Francis, ang espesyal na divine power na ito ay pumasok sa kanyang God Altar. Unti-unti, ang God Altar ay naging matatag at naging mas matibay at mas malinaw. Maaaring patatagin ng Heaven Void God Origin Ginseng ang God Altar sa isang mahalagang sandali, bilang karagdagan sa pagbuhos ng malakas na lakas na nagpalakas sa God Altar. Matapos kunin ng Heaven Void God Origin Ginseng, ginaising ni Francis ang kanyang espiritu at binilisan ang takbo. Kahit na sa napakahalagang puntong ito sa proseso ng pambihirang tagumpay, nakatanggap pa rin siya ng impormasyon mula sa labas ng mundo. Hindi niya kailangang makipag-usap sa kanyang mga clone upang maibahagi ang kanilang pananaw. Sa itaas ng Spirit Grass Gate, isang labanan ang nalalapit, at tanging ang mga nangungunang eksperto sa mga pangunahing paksayon ang aktwal na makakalahok sa labanang ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong ancient gods ay hindi man lang makuha ang Destruction Dragon Breath ng Black Destruction Dragon. Scram! Ang mga mata ng Golden Dragon Valley Master ay nag-alab sa galit habang siya ay umuungal. Ang dami mong kalokohan. Ang Black Destruction Dragon ay lubos na walang takot. Red sa walang katapusang Destruction Flames, sinisingil nito pasulong. Kaboom! Ang umalingaw-ngaw na itim na draconic na apoy ay napalitan ng isang napakalaking dragon na umuungol, na nilalamon ang buong rehiyon sa isang mapangwasak na aura. Ang Golden Dragon Valley Master ay naging solemna, isang nakasisilaw na gintong palakol na lumitaw sa kanyang kanang kamay. Swoosh! Paulit-ulit niyang iniindayog ang palakol, sunod-sunod niyang pinakawalan ng isang alon ng gininto ang liwanag. Ngunit nang magbanggaan ang dalawang pag-atake, ang mga pag-atake ng Golden Dragon Valley Master ang agad na nilamon ng itim na apoy na dragon. Naramdaman ang enerhiya ng destruction sa pag-atake ng Black Destruction Dragon, napilitang umatras ang Golden Dragon Valley Master. Damn! Destruction Dragon Race! Nagdilim ang mukha ng Golden Dragon Valley Master sa galit at inis. Bagamat pareho silang half-step Godlords, ang kanyang bloodline ay walang gaanong silbi laban sa Black Destruction Dragon. Sa unang palitan na ito, nakatalikod na siya. Naparito kami para tulungan ka. Nakita ng matriarch ng Skywater Yao Race at ng Long-Armed Elder na masama ang sitwasyon at pumunta sila para tumulong. Ano lang ang kaya mong gawin? Itinaas ng Black Destruction Dragon ang ulo nito sa langit at umungal, ang enerhiya ng bloodline nito ay umaagos sa lugar. Sa malapit, ang mga ordinaryong True God na hindi nakikibahagi sa labanang ito ay tinamaan ng alon ng enerhiya na ito, nagsuka ng dugo, at bumagsak. Dragon Flame Pearl. Ibinuka ng Black Destruction Dragon ang bibig nito, inilabas ang isang perlas na natatakpan ng mga inukit na pulang dragon.
Ang Black Destruction Dragon ay nagtataglay ng nangungunang 10 bloodline at isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Ito ay ganap na may kakayahang hamon ng isang Diyos na Panginoon. Pagsira ng Dragon Blast. Ang buong katawan ng Black Destruction Dragon ay napuno ng itim na apoy na pinagsama sa 3 malalaking dragon na umatake sa 3 kalahating hakbang na Godlords. Sa harap ng apoy ng Destruction Dragon, kahit ang Golden Dragon Valley Master ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos lamang gumamit ng mga diskarte sa pagtatanggol ay naglakas loob siyang sumalungat sa mga pag-ataking ito. Ang nakakabighaning babae mula sa Skywater Yao race ay may malalakas na diskarte sa pagtatanggol at nagawang labanan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, masyadong mahina ang bloodline ng Long-Armed Elder, at agad siyang napaatras. Scram! Ang Black Destruction Dragon ay umungal at itinapon ang sarili sa isang galit na pag-atake. Ang walang pag-iingat na paraan ng pag-atake na ito ay nagpaalarma sa lahat ng 3 kalahating hakbang na Godlord at pinilit silang umatras. Ang reputasyon ng Destruction Dragon Race ay hindi isang walang laman. Napakalakas. Bakit isa sa nangungunang 10 bloodline ang naglilingkod kay Francis? Naalarma ang Golden Dragon Valley Master. Ano ba kasing lakas nito? Hanggat kaya natin itong pigilan hanggang sa dumating ang iba. Nakalahati ang mahabang armadong elder sa kanyang mga salita bago siya napilitang tumigil. Umaasa siya na matutulungan sila ng iba pagkatapos nilang patayin sina Winford at Kenzo, ngunit nang ipadala niya ang kanyang divine sense, natuklasan niyang hindi maganda ang takbo ng isa pang labanan. Sina Kenzo at Winford ay nasa pinakamataas na rank 9s lamang, ngunit pareho silang mga inapo ng God Eye na nilagyan ng pinakamataas na kalidad na mga divine artifact. Kapag nakikipaglaban sa mga half-step na Godlords, sila talaga ang may kapangyarihan. Si Kenzo ay partikular na mahirap pakitunguhan dahil ang kanyang Eyes of Spacetime ay umabot na sa antas ng Quasi-God Eye, na ginawa ang kanyang bilis at pag-atake ng napakabilis na halos imposibleng mag-react ang mga ito. Foosh! Ang hangin sa kanyang harapan ay napuno ng mga puting blades na naghihiwa at naghiwa-hiwa ng espasyo. Boom! Whoosh! Isang maputing matanda ang lumipad palabas sa larangan ng digmaan, ang kanyang katawan ay puno ng maraming sugat. Damn! The Eyes of Spacetime at isang Spacetime type na may pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ang puting buhok na matanda ay may napakasamang ekspresyon. Kahit na siya ay isang half-step na Godlord, hindi niya kayang harapin ang pinakamataas na rank 9. Ang labanan sa itaas ng Spirit Grass Gate ay nagulat sa lahat ng mga eksperto sa paligid. Paano nangyari ito? Kahit kalahating hakbang na Godlords ay walang magagawa sa mga nasasakupan ni Francis. Ang natitirang mga miyembro ng paksayo ng kaaway ay natagpuan na imposibleng maniwala sa kanilang mga mata. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ang kanilang panig ay may ganap na kalamangan, at sa mga tuntunin ng mga mandirigma, mayroon silang 2 pa kaysa sa magkasalungat na panig. Sa kabila noon, ang panig nila ang natatalo. Bilang karagdagan, kakaunti ang mga tao na may kakayahang makialam sa antas ng labanan na ito. Ang Black Destruction Dragon ay matigas ang ulo na pinrotektahan ang Spirit Grass Gate, at ang apoy nito ay may kakayahang halos agad na paksay ng isang rank 9 Ancient God. Ang mga miyembro ng Spirit Grass Gate ay nagulat din, ngunit sila ay gumon din at nasasabik. Napakalakas! Ang mga taong ito ba ay mga subordinate ni Francis? Ang mga mata ng Spirit Grass Gate Master ay nasilaw. Ang mga nasasakupan ni Francis ay hindi lang malakas, mayroon din silang hindi kapani-paniwalang background. 2 ang mga inapo ng God ay habang ang isa ay kabilang sa isang mythical top 10 race. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isa sa nangungunang 10 karera. Wala siyang naramdaman kundi ang pagpapasakop sa walang katulad na makapangyarihang puwersang ito. Nalaman ko lang na may backup plan si Brother Francis. Ngumiti si Walter. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ni Francis? Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Sa kanyang malayong lambak, pinagmamasdan ng Diyos Panginoon Tyrant Dragon ang lahat.
Tunay na karapat-dapat na maging ikasyam na mata ng Diyos, nakuha niya ang ilang disenteng mga nasasakupan, ngunit kung hindi siya lalabas sa lalong madaling panahon, ang sitwasyon ay magiging maasim. Ang Diyos na Panginoon Tyrant Dragon ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti. Ang kanyang layunin ay makuha si Francis, ngunit ang Ninth God ay hindi pa rin lumalabas. Ano sa mundo ang ginagawa niya? Ikasyam na mata ng Diyos, magmadali at lumabas. Ang Diyos Panginoon Tyrant Dragon ay puno ng pag-asa. Ang Eight Great God Eyes ay natatangi at maihahambing sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Kaya, anong uri ng pag-iral ang Ninth God Eye? Boom! Bang! Bumagsak! Ang labanan sa itaas ng Spirit Grass Gate ay umabot sa isang lagnat. Ngunit kahit ngayon, ang Black Destruction Dragon, Kenzo, at Winford ay hindi nasaktan habang ang kalahating hakbang na God Lords mula sa mga paksayo ng kaaway ay lahat ay may iba't ibang pinsala. Ang puting buhok na elder na nakikipaglaban kay Kenzo ay nasa mahinang anyo. Malubha ang kanyang mga sugat, at malamang na hindi na siya magtatagal. Damn! Kung ganito kalakas ang tatlong subordinate niya, gaano kalakas si Francis? Habang iniisip ito ng Golden Dragon Valley Master, nagsimula siyang matakot. Ngunit ngayong naisip niya itong muli, si Francis ay isa lamang quasi-god 60 taon na ang nakalilipas, kaya hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Malamang ay hindi pa siya lumalabas dahil sa sobrang hina niya kaya hinahayaan niyang ipaglaban siya ng kanyang mga nasasakupan. Sa sandaling ito, haha, Golden Dragon Valley Master, ito ay talagang hindi magandang tingnan. Isang malakas na tawa ang nagmula sa malayo. Shen Pavilion Master, magmadali at tulungan kami. Napangiwi ang Golden Dragon Valley Master at agad na sumigaw pabalik. Ang grupo ng Black Destruction Dragon ay napakalakas at nagawang pigilan sila sa ngayon, ngunit mas maraming paksayon ang dumarating pa rin. Gaano man karaming mga trick ang mayroon ng grupo ng Black Destruction Dragon, hindi maiiwasan ang kanilang pagkatalo. Hindi ko akalaing makakakita ako ng Destruction Dragon gamit ang sarili kong mga mata. Habang lumilipad ang Chen Pavilion Master, isang gintong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling ito ay lumitaw, nagpaputok ito ng isang nakasisilaw na bolt ng gintong liwanag. Nagdilim ang ekspresyon ng Black Destruction Dragon. Kahit na nahirapan itong labanan ang 4 na half-step na Godlords ng sabay-sabay. Ngunit sa Destruction Dragon body nito, maaari pa rin itong magpatuloy. Ang sitwasyon ay masama. Nagsimulang mag-alala si Walter. Habang nagpapatuloy ang pagkapatas, parami ng parami ang mga eksperto na nagsimulang pumasok sa larangan. Kahit na hindi sila half-step Godlords, ang kalamangan sa mga numero ay maaaring tuluyang maubos ang grupo ng Black Destruction Dragon hanggang sa mamatay. Ngunit ilang sandali pa, ang malakas na tawanan ay nagmula sa malayo. Haha, dumating ang matandang ito sa tamang oras. Thuish. Bumaba ang isang matanda na may goatee at kumikinang na berdeng mga mata. Isang napakalaking lakas na pumipigil sa lahat na bumalot sa mundo. Lahat ng half-step na Godlords na naroroon, kasama ang Black Destruction Dragon, ay nakadama ng hindi nakikitang pressure. Ang taong ito kaya ay ang matagal ng sikat na soul-cleaving old ghost ng Gulong Zone. Ito ay isang First Heaven Godlord. Ang Spirit Grass Gate Master ay namutla. Hindi niya inaasahan na ang labanang ito ay ha-attack sa isang Diyos na Panginoon. Kung kumilos ang Diyos na Panginoon, ang lahat ay magtatapos sa maikling ayos. Diyos Panginoon. Nagsikip ang mga pupil ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang mukha nito ay namutla. Matandang multo na nakakaklibing ng kaluluwa. Naging solemn na ang mukha ng Golden Dragon Valley Master. Ang soul-cleaving old ghost ay isang First Heaven Godlord na bihasa sa soul daw. Palagi niyang hinahangad ang sarili niyang pansariling pakinabang, at kung kikilos ang lumang ghost na nagwawalis ng kaluluwa, malamang nakukunin niya ang karamihan sa mga samsam para sa kanyang sarili. Ngunit ang Golden Dragon Valley Master ay wala ng kontrol sa sitwasyong ito. Haha, hayaan na lang kayong patayin ng matandang ito. Gusto kong makita kung hindi nalalabas si Francis.
Sinuri ng soul-cleaving old ghost ang Black Destruction Dragon, Kenzo, at Winford na may maitim na mga mata. Papatayin muna kita. Itinuon ng soul-cleaving old ghost ang kanyang mga mata kay Winford. Ang dark green na soul energy ay nabuo sa isang napakalaking blade na lumipad sa kalangitan. Ang talim na ito ay hindi kapani-paniwalang matalas, at tila kaya nitong paghiwalayin ang kaluluwa ni Winford. Kulang na lang laslas ito. Ang pinakamataas na rank 9 Winford ay hinding-hindi makakayanan ng suntok na ito. Ngunit si Winford ay hindi kapani-paniwalang kalmado sa oras na ito na parabang ang pag-ataking ito ay hindi katumbas ng kanyang pansin. Hindi ka papatay ng sinuman. Biglang sabi ng malamig na boses. Boom! Hiss! Isang violet na kidlat na dragon ang lumitaw mula sa enerhiya ng kaluluwa, na naging sanhi ng panginginig ng mga kaluluwa ng lahat ng kalapit na eksperto. Brerum! Ang kidlat na dragon ay bumagsak sa talim ng kaluluwa at pinawi ito. Sino pumunta doon? Tumahol ang soul-cleaving old ghost, ang kanyang mukha ay malungkot. May isang taong naruroon na kapantay niya sa mga pag-atake ng kaluluwa. Swish! Lumitaw si Francis, ang kanyang katawan ay nagniningning ng transcendent na enerhiya na higit sa lahat. Ang ganitong uri ng marilag na aura ay tiyak na sa isang Diyos na Panginoon. Hindi ka ba pumunta para hanapin ako? Tumingin muna si Francis sa soul-cleaving old ghost, at pagkatapos ay inis kanya ang karamihan. Diyos Panginoon! Ang Golden Dragon Valley Master, ang Long-Armed Elder, at lahat ng iba pang half-step na God Lords ay parang nag-short circuit ang kanilang mga utak. Paano magiging Diyos Panginoon si Francis? Sa di kalayuan, halos mawala ng malay ang mga pinuno ng Yellow Dragon Pavilion at ng Nether Ghost Race. Kung alam nila na si Francis ay isang Diyos na Panginoon, hindi na sana sila pumupunta para manood. Abangan po ang kasunod mga Master.